Dalawang pink na linya. Iyon ang unang bumungad kay Althea sa salamin ng banyo ng maliit na apartment na inuupahan niya 5 taon na ang nakalipas. Dalawang malinaw, hindi mapagkakailang linya sa pregnancy test na nanginginig niyang hawak. Naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng lamig mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang batok, kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Hindi. Hindi maaari. Napahawak siya sa lababo, pinipilit na huminga ng malalim, ngunit tila ninakaw ng 2 linyang iyon ang lahat ng hangin sa silid. Isa lang itong pagkakamali. Isang gabi ng kahinaan, isang gabing pinilit na niyang ibaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Isang gabing dulot ng sobrang pagod, kalungkutan, at isang baso ng alak na hindi niya dapat tinanggap. Ang malabong imahe ng isang estranghero, gwapo, malungkot ang mga mata, at may boses na tila ng aakit, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Hindi niya maalala ang pangalan. Hindi niya maalala kung paano sila umabot sa puntong iyon. Ang tanging naaalala niya ay ang pakiramdam ng pagsisisi kinaumagahan, at ngayon, ang 2 pink na linyang ito ang katibayan ng gabing iyon. Napayuko siya at napasandal sa malamig na pader, niyakap ang sarili habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Paano na siya? Paano na ang kapatid niyang pinapaaral pa niya? Paano niya haharapin ang bukas? 5 taon na ang nakalipas. Para, sigaw ni Althea sa driver ng jeep. Dali-dali siyang bumaba at hinarap ang mausok at maingay na kalsada ng Santa Mesa. Ang alaala ng takot na iyon ay isang multo na paminsan-minsan pa ring bumabalik, ngunit ngayon, ang takot ay napalitan na ng ibang emosyon. Isang emosyon na nagpapabilis ng kanyang mga hakbang pauwi. Pagod ang buo niyang katawan. Maghapon siyang nakaupo sa harap ng computer, tinititigan ang mga numero na tila sumasayaw sa kanyang paningin. Bilang isang bookkeeper sa isang katamtamang laking kumpanya, ang kanyang trabaho ay paulit-ulit at nakakabagot. Ngunit sa bawat pagod, sa bawat sakit ng kanyang likod, isang mukha lang ang kanyang naiisip. Nang marating niya ang eskinita patungo sa kanilang apartment, natanaw niya ang isang maliit na figura na naghihintay sa may pintuan, kasama ang kanilang kapitbahay na si Aling Nena. "Mama!" Isang matinis na sigaw ang sumalubong sa kanya. Isang ngiti ang agad na pumunit sa pagod na mukha ni Althea. Ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman ay tila naglaho na parang bula. Mabilis niyang nilapitan ang 5 taong gulang na batang lalaki na tumatakbo na ngayon papalapit sa kanya. "Liam, anak," sabi niya, sabay buhat sa kanyang anak at hinalikan ito ng sunod-sunod sa pisngi. Ang halimuyak ng pulbos at gatas mula kay Liam ang paborito niyang amoy sa buong mundo. Ito ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Ang 2 pink na linya na dating simbolo ng takot ay siya na ngayong dahilan ng kanyang paghinga. "Salamat po ulit, Aling Nena," sabi ni Althea sa matandang babae. "Walang anuman, nak." Napakabait na bata talaga nitong si Liam, nakangiting sagot nito. Pumasok sila sa kanilang maliit ngunit malinis na apartment. Habang naghahanda siya ng hapunan, hindi maalis ang tingin niya sa kanyang anak na masayang naglalaro ng mga mumurahing robot sa sahig. Bawat tawa ni Liam ay musika sa kanyang pandinig. Para sa batang ito, handa siyang gawin ang lahat. Handa niyang kalimutan ang sarili niyang mga pangarap. Handa niyang harapin ang anumang pagod. Kinabukasan, maagang pumasok si Althea sa opisina. Ang amoy ng kapeng bagong timpla at ang tunog ng mga keyboard ang bumungad sa kanya. Isang normal na araw. Binati niya ang kanyang mga katrabaho at umupo sa kanyang cubicle. Nagsimula na siyang buksan ang kanyang computer nang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa speaker ng opisina. Isang email mula sa Human Resources. Subject: Urgent, all-employee town hall meeting at 9 oras. Nagkatinginan ang mga empleyado. Ang mga bulungan ay agad na kumalat. "Ano kaya to?" tanong ng katabi niyang si Rika. "Baka may bonus," masayang sabi ng isa. "O baka may tanggalan," pesimistikong sagot naman ng isa pa. Naramdaman ni Althea ang pamilyar na kaba. Sa tuwing may bigla ang anunsyo, hindi niya maiwasang mag-alala. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa kanila ni Liam at tumutulong sa pag-aaral ng kapatid niyang si Chloe. Hindi niya kayang mawala ito. 9:00 ng umaga, lahat sila ay nagtipon sa pantry na nagsisilbing meeting area. Tumayo sa harap ang kanilang EC manager na si Enrique Linares, may hawak na mikropono.
Good morning, everyone, magalang na bati nito. Pinatawag namin kayong lahat para sa isang napakahalagang anunsyo. Humigpit ang hawak ni Althea sa kanyang palda. Gaya ng alam ninyo, ang ating kumpanya ay nahaharap sa maraming pagsubok nitong mga nakaraang taon. Dahil dito, ang Board of Directors ay nagdesisyon na magkaroon ng malaking pagbabago sa pamunuan upang mas mapalakas ang ating pundasyon. Mas lumakas ang bulungan. Hinanap ng mga mata ni Althea ang kasalukuyan nilang si Amy Tan, ngunit wala ito sa silid. Sa araw na ito, pagpapatuloy ni Enrique Linares, nais naming formal na ipakilala sa inyo ang ating bago at permanenteng Chief Executive Officer. Isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa pinto sa likod ni Enrique Linares. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma para sa kanyang katawan. Matikas ang tindig, seryoso ang mukha, at may aura ng kapangyarihan na agad nagpatahimik sa buong silid. Nagsimulang magpalakpakan ang lahat, at napilitan na ring pumalakpak si Althea, kahit pa hindi niya maalis ang tingin sa lalaki. May kung anong pamilyar sa tindig nito. Mga kasama, masiglang sabi ni Enrique Linares. Let's all welcome ang ating bagong CEO, Jim Xavier de Salcedo. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, walang nangyari kay Althea. Isang pangalan lang iyon. Ngunit nang tuluyang humarap ang lalaki sa liwanag at nagsimulang maglakad papunta sa gitna, naramdaman ni Althea na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang buhok. Ang panga. Ang mga mata. Ang mga matang iyon, malungkot, ngunit matalim at tila nakikita ang kaluluwa mo. Ang mga matang iyon na minsan niyang nakita sa dilim ng isang bar, ang mga matang huli niyang nasilayan bago siya lamunin ng pagsisisi. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang pagpalakpak niya ay unti-unting huminto. Ang ingay ng pantry ay nawala, napalitan ng malakas na dagundong ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Hindi maaari. Sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas, bakit siya? Bakit dito? Nag-angat ng tingin si Xavier de Salcedo at sinuyod ng tingin ang mga empleyado sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay blanko, propesyonal at malamig. At sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga paningin. Tumingin ito sa kanya, ngunit tila tumagos lang ang tingin ito. Walang bakas ng pagkakilala. Walang anumang emosyon. Para kay Xavier de Salcedo, si Althea ay isa lamang sa daan-daang mukha sa silid na iyon. Ngunit para kay Althea, ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay hindi lang ang kanyang bagong boss. Siya ang multo ng kanyang nakaraan. Ang estranghero. Ang ama ni Liam. Ang amoy ng bagong pintura at mamahaling leather ang bumalot sa malawak na opisina ni Xavier de Salcedo. Mula sa kanyang kinaupuan sa likod ng isang malaking mahogany desk, kitang-kita niya ang nagtataasang gusali ng Bonifacio Global City sa labas ng floor-to-ceiling na bintana. Ito na ang bago niyang kaharian. Isang kaharian na kailangan niyang patunayan na karapat-dapat niyang pamunuan. Malamig niyang sinuyod ng tingin ang mga folder na nakalatag sa kanyang mesa. Financial statements, operational reports, at ang pinakaimportante sa lahat, ang listahan ng mga empleyado. Para sa kanya, ang isang kumpanya ay parang isang makina. Ang mga empleyado ang mga piyesa nito. Ang iba ay mahalaga, ang iba ay madaling palitan. Trabaho niyang alamin kung sino ang sino. Isa-isa niyang binasa ang mga pangalan. Director, Manager, Supervisor. Huminto siya sa listahan ng rank and file. Mga pangalang walang mukha, mga numerong kailangan niyang pag-aralan. Reyes, Alveti position, bookkeeper. Status, single. Dependents, isa. Binasa niya ang pangalan ng walang anumang reaksyon. Isa lang itong pangalan sa daan-daang iba pa. Ngunit ang salitang single at dependents, isa, ay tila may kung anong kinalabit sa isang madilim na sulok ng kanyang alaala. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang eksena mula sa nakaraan. Ang marangyang lobby ng kanyang kondo, ang galit na mukha ng dati niyang kasintahan na si Melissa, at ang mga salitang tila lason na binitiwan nito matapos niyang malaman ang panloloko. Ano? Nagpaimbestiga ka pa talaga, sigaw ni Melissa, puno ng galit ang mga mata. Hindi ako buntis. At hinding-hindi ako magpapabuntis sa isang lalaking walang puso na katulad mo. Pero sabi mo
Halos hindi makapaniwalang bulong ni Xavi noon. Humarap ito sa kanya at sa isang iglap nawala ang lahat ng pagkukunwari. Napalitan ito ng isang mapanghamak na ngiti. Akala mo ba talaga mahal kita, Xavi? Ang de Salcedo sa apelyido mo ang mahal ko. Ang pera mo. Pero masyado kang matalino. Masyado kang mapagduda. Sayang. Napapikit si Xavi, itinaboy ang alaala. Iyon ang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Ang mga tao, lalo na ang mga babaeng tila maamo ang mukha, ay gagawin ang lahat para sa pera. Ang tiwala ay isang luho na hindi niya kayang ibigay basta-basta. Isang magaan na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Come in. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina Velasco, ang Vice President for Operations. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida, at ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng kanyang ayos. Si Katrina ay matagal na niyang kakilala, isang kaibigan ng pamilya na naging kasama niya sa industriya. Xavi, darling, malambing na sabi nito, umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. How's the new king settling in his throne? It's just an office, Katrina, malamig niyang sagot, isinara ang folder na hawak. Of course, tumawa ito ng bahagya. I just came here to give you heads up. Alam mo na, para mas mapadali ang transition mo. This company has a lot of potential, but it also has a lot of dead weight. Sumandal si Xavi sa kanyang upuan, pinag-krus ang mga braso. Go on, ni. You have to be careful, Xavi, seryosong sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay tila nagbabahagi ng isang sikreto. Marami dito, gagawin ang lahat para umangat sa buhay. Some of them are desperate. Alam mo na, mga problemado sa pera, mga may binubuhay na pamilya lalo na yung mga single mothers. They can be very resourceful, if you know what I mean. Tumingin si Xavi kay Katrina. Ang mga sinabi nito ay tumama sa mismong sugat na pilit niyang tinatakpan. Ito ang katotohanang matagal na niyang pinaniniwalaan. I know exactly what you mean, sabi niya, mas lalong tumigas ang ekspresyon. I knew you'd understand, nakangiting sabi ni Katrina. I'm just looking out for you. I'm on your side. Always. Matapos umalis ni Katrina, muling binuksan ni Xavi ang listahan ng mga empleyado. Ang pangalang Althea Reyes ay tila mas may bigat na ngayon. Single. Dependents, isa. Tumayo siya. Oras na para magpakita. Oras na para maghasik ng kaunting takot. Iyon ang pinakamabilis na paraan para makita kung sino ang matibay at kung sino ang unang bibigay. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Sa kanyang pagdaan, ang dating maingay na office floor ay biglang natahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga keyboard. Ang bawat empleyado ay nakayuko sa kanilang mga monitor, nagkukunwaring abala, ngunit ramdam niya ang kanilang mga mata na sumusunod sa bawat galaw niya. Naglakad siya sa pagitan ng mga cubicle, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay gumagawa ng halos walang ingay sa sahig. Pinagmamasdan niya ang bawat isa. Ang iba ay halatang kinakabahan. Ang iba ay sinusubukang magpakitang gilas. At pagkatapos huminto siya. Random. Walang partikular na dahilan. Huminto siya sa tapat ng isang simpleng cubicle. Nakita niya ang isang babae na seryosong nakatutok sa kanyang computer. Nakapusod ang buhok nito at suot nito ay isang simpleng puting blouse. Walang kakaiba. Walang nagpapahiwatig ng anumang ambisyon. Mukha itong pagod. Mukha itong ordinaryo. Siya si Althea Reyes. Ang pangalan sa papel. Lumapit si Xavi. Hindi ito lumingon. Hindi nito napansin ang presensya niya hanggang sa siya ay magsalita. Enneth Reyes, malamig niyang sabi. Nagulat si Althea. Agad itong napaangat ng tingin, at nakita ni Xavi ang isang saglit na pagkabigla at takot sa mga mata nito bago ito mabilis na nakabawi. Sir. Inilapag ni Xavi ang isang manipis na folder sa mesa nito. The J3 Financial Reconciliation. It's a mess. I want you to re-audit everything. Cross-reference it with the sales invoices from the past 5 months. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Lahat po, sir. Pero abutin po yan ng 1 linggo. I need this ESI tomorrow morning,
putol ni Xavi sa sasabihin nito, ang kanyang boses ay walang emosyon, walang puwang para sa anumang negosasyon. No excuses, Mef Reyes. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Nakita niya ang paglunok nito, ang panginginig ng mga kamay nito na nakapatong sa mesa. Nakita niya ang pag-aagawa ng takot at determinasyon sa mukha nito. Prove your worth, huli niyang sinabi. Tumalikod si Xavi at naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Para sa kanya, isa lang itong pagsubok. Isang paraan para ipadala ang mensahe sa lahat. Ang panahon ng pagpapabaya ay tapos na. Hindi niya alam, at wala siyang pakialam, na ang babaeng iniwan niya sa cubicle ay hindi lang takot sa bigat ng trabaho. Takot ito sa lalaking nagbigay nito. Nang mag-alas 6 ng gabi, isa-isang nang nag-alisan ang mga katrabaho ni Althea. Ang masiglang ingay ng opisina ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon at ng mabilis na pagtipa niya sa keyboard. Iniwan siyang mag-isa, kasama ang isang bundok ng mga folder na tila nanunukso sa kanyang lamesa. I need this Eli tomorrow morning. No excuses. Ang mga salita ni Xavier de Salcedo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Hindi ito isang simpleng utos. Isa itong pagsubok. Isang hamon. At sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ni Althea na isa rin itong parusa, kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalanan. Napabuntong hininga siya at sinapo ang kanyang noo. Ang mga numero sa spreadsheet ay nagsisimula ng maghalo-halo sa kanyang paningin. Inabot niya ang halos malamig na niyang kape at ininom ito ng isang lagukan, umaasang bibigyan siya nito ng kahit kaunting lakas. Tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Chlo, ang kanyang nakababatang kapatid. Ate, kumusta? Pauwi ka na ba? Tanong nito sa kabilang linya. Hindi pa, Chlo. May tinatapos pa akong importante, sagot niya, pilit pinapasigla ang kanyang boses para hindi ito mag-alala. Na-text ko na si Aling Nena, pakisundo na lang muna si Liam, ha? Pasensya na sa abala. Ate, okay ka lang ba? Anong oras ka pa dyan? Gabi na. Ramdam ni Althea ang pag-aalala sa boses ng kapatid. Okay lang ako. Kaya ko to, kailangan lang talagang matapos, sabi niya, kahit ang totoo ay gusto na niyang umiyak sa pagod at pressure. Sige na, ibababa ko na to, love you. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa maliit na picture frame sa kanyang mesa, isang nakangiting Liam na may hawak na ice cream. Para sa'yo, anak. Para sa inyo ni Tita Chlo. Iyon ang naging mantra niya. Huminga siya ng malalim at muling hinarap ang computer. Lumipas ang mga oras. 7, 8, 9. Bawat file na kanyang binubuksan, bawat resibong kanyang sinusuri, ay ginagawa niya ng may buong ingat at focus. Sa kabila ng pagmamadali, hindi niya hinayaang magkaroon ng mali. Ito ang kanyang trabaho. Ito ang kanyang puhunan. At habang lumalalim ang gabi, isang pattern ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang maliit na discrepancy. Isang numero na hindi tumutugma. At doon niya nakita. Isang serye ng mga transaksyon na tila nakatago, maingat na inilibing sa ilalim ng daan-daang lehitimong entry. Hindi ito malaki, ngunit paulit-ulit. Isang maliit na butas na unti-unting lumalaki. Napahinto siya. Hindi ito basta-bastang pagkakamali. Mukha itong sinadya. 11:00 sa media ng gabi. Nanginginig ang kamay ni Althea habang iniprint ang huling pahina ng kanyang report. Natapos niya. Hindi lang niya tinapos, nakahanap pa siya ng isang bagay na mas mahalaga. Habang naglalakad siya sa tahimik na hallway, isang anino ang biglang lumabas mula sa opisina ng IFI. Si Katrina. Nagulat si Althea na naroon pa ito. Oh, you're still here, sabi ni Katrina, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay malamig. Akala ko sumuko ka na. That's a very demanding task for someone like you. Matatapos ko po ito, ma'am, magalang na sagot ni Althea. Mahigpit na niyakap ang folder sa kanyang dibdib. Good for you, sabi ni Katrina, bago ito tumalikod at naglakad palayo. Just don't get your hopes up. It takes more than one night of hard work to impress Aling de Salcedo. Hindi pinansin ni Althea ang lason sa mga salita ni Katrina.
Ang mahalaga ay maibigay niya ang report. Pero nang marating niya ang opisina ng CE, sarado na ito at madilim. Umalis na si Xavier. Isang alon ng panik ang bumalot sa kanya. Hindi. Hindi pwedeng masayang ang lahat ng pagod niya. Tinanong niya ang guard sa lobby. Kuya, nakaalis na po ba si Sir Xavier? Opo, ma'am. Mga 10 minuto na po ang nakalipas, sagot ng guard. Dali-dali siyang tumakbo palabas. Bumubuhos ang malakas na ulan. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang pamilyar na itim na kotse na paalis na sa parking lot. Sandali, sigaw niya, ngunit hindi siya maririnig dahil sa lakas ng ulan at sa ingay ng kulog. Wala na siyang pakialam. Tumakbo siya sa gitna ng ulan, hindi ininda ang panlalamig ng kanyang katawan. Hinabol niya ang kotse. Sa desperasyon, kinatok niya ng malakas ang bintana sa may driver's side. Huminto ang kotse. Dahan-dahang bumaba ang bintana at bumungad sa kanya ang iritadong mukha ni Xavier de Salcedo. What is the meaning of this, Glenn Reyes? Tanong nito, halatang nainis. Sir, ang report po, sabi ni Althea, habol ang kanyang hininga at basang-basa na. Tapos na po. Tinitigan siya ni Xavier, pagkatapos ay ang folder na hawak niya. May kung anong kumislap sa mga mata nito, gulat. O inis pa rin? Get in the car, utos nito, hindi na naghintay ng sagot. Mabilis na umikot si Althea at pumasok sa passenger seat. Nanginginig siya sa ginaw at kaba. Ang loob ng kotse ay amoy leather at mamahaling pabango, isang mundong napakalayo sa sinasakyan niyang jeep araw-araw. Ito na po, sir, sabi niya, inaabot ang folder. Sa pagmamadali at panginginig ng kanyang mga kamay, nadulas ang folder. Kasabay nito, nahulog din ang kanyang lumang wallet mula sa bulsa ng kanyang palda. Kumalat ang lahat ng laman nito sa sahig ng kotse. Ilang barya, resibo ng kuryente, isang tiket ng jeep, at isang maliit, nakatuping litrato. Sorry, sir. Sorry po, paniwalang sabi ni Althea, at agad na yumuko para pulutin ang mga gamit niya. Yumuko rin si Xavier para tumulong. Naunang napulot ng kanyang mga daliri ang maliit na litrato. Binuklat niya ito. Isang larawan mula sa isang photo booth. Isang batang lalaki na may malalapad na ngiti at maniningning na mga mata. Bago pa man ito masuri ng mabuti ni Xavier, mabilis itong inagaw ni Althea mula sa kanyang kamay at isinilid sa wallet. Pasensya na po talaga, muli niyang sabi, ang kanyang mukha ay namumula sa hiya. Hindi agad sumagot si Xavier. Itinuwid niya ang kanyang pagkakaupo at kinuha ang folder mula sa kamay ni Althea. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa report. Nakatitig ito kay Althea, ang kanyang ekspresyon ay hindi na galit o iritado. Napalitan ito ng isang bagay na hindi mabasa ni Althea. Isang bagay na mas malalim. May anak ka pala, tanong niya. Ang boses niya ay hindi nanunumbat. Hindi mapanghusga. Ito ay isang simpleng tanong. Ngunit para kay Althea, ang simpleng tanong na iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buo niyang pagkatao. Natigilan siya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang lahat ng salita ay nawala. Ang tanging nagawa niya ay tumitig pabalik sa mga matang minsan na niyang nakita sa dilim, mga matang puno ngayon ng kuryosidad. Hindi makatulog si Xavier ng gabing iyon. Matapos niyang ihatid si Althea sa sakayan ng taxi, umuwi siya sa kanyang malawak at tahimik na kondo-unit. Ngunit kahit anong pilit niyang ipokus ang isip sa report na ginawa nito, isang report na, aminin man niya o hindi, ay kahanga-hanga at nakahanap pa ng isang anomalya, ang bumabalik sa kanyang isipan ay hindi ang mga numero. Iyon ay ang litrato ng isang batang lalaki na may maniningning na mga mata. At ang tanong na binitiwan niya, may anak ka pala? Hindi niya alam kung bakit niya iyon tinanong. At lalong hindi niya alam kung bakit hanggang ngayon ay ginugulo siya ng hindi nito pagsagot. Ang nakita niyang takot at pagkabigla sa mga mata ni Althea ay hindi tugma sa isang simpleng tanong. May mas malalim doon. Napabuntong hininga si Xavier at tumayo mula sa kanyang kama. Nagtungo siya sa bar at nagsali ng alak sa isang baso. Bakit siya apektado? Dahil ba isa itong single mother na ayon kay Katrina ay dapat niyang pag-ingatan? O dahil ba sa kabila ng pagod at pressure, nagawa pa rin ito ang halos imposibleng trabaho? O dahil ba may kung anong pamilyar sa ngiti ng batang nasa litrato? Iwinaksi niya ang huling naisip. Guni-guni niya lang iyon. Pagod lang siya.
Kinabukasan, ang buong kumpanya ay nagtungo sa isang resort sa Batangas para sa kanilang taunang company outing. Isang bagay na hindi matatanggihan ni Xavier dahil ito raw ang itradisyong nagpapakita ng pakikiisa ng bagong CEO sa mga empleyado. Para sa kanya, isa lang itong malaking abala. Habang nagbibigay ng pambungad na pananalita si Xavier, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang napadpad sa isang grupo ng mga babaeng nagtatawanan sa gilid. At nandoon si Althea. Ngayon, hindi ito ang seryoso at pagod na bookkeeper na nakikita niya sa opisina. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong shorts, at nakalugay ang buhok nito na nililipad ng hangin mula sa dagat. Tumatawa ito kasama ang mga kaibigan, at sa unang pagkakataon, nakita ni Xavier ang isang bahagi nito na hindi niya pa nakikita, magaan, masayahin at maganda. Naramdaman niyang may tumikhim sa kanyang tabi. Si Katrina. They seem to be enjoying themselves, sabi nito, ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Lalo na si Igme Reyes. Mukhang nakalimutan na niya ang puyatan niya kagabi. Hindi sumagot si Xavier. Itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa mga team building activities na inihanda ng EC. Ang plano niya ay manood lang mula sa malayo. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. At para sa ating huling laro, ang paborito ng lahat ang three-legged race, masayang anunsyo ng MC. At para mas exciting, ang magiging magkapares ay ang ating bagong CEO at ang empleyadong mananalo sa ating paraffle. Isang malakas na hiyawan ang narinig mula sa mga empleyado. Napailing na lang si Xavier. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Isang bol ng mga nakatuping papel ang dinala sa harap. At nang bunuti ng MC ang pangalan, tila huminto ang oras para kay Xavier. Ang maswerteng magiging partner ni Sir Xavi ay walang iba kundi si Althea Reyes mula sa accounting. Nagulat si Althea. Halos hindi siya makagalaw hanggang sa itulak siya ng kanyang mga kaibigan papunta sa harap. Nagtama ang kanilang mga mata, parehong gulat, parehong hindi alam ang gagawin. Walang nagawa si Xavier kundi ang sumunod. Isang makulay na panyo ang itinali sa kanyang kanang binti at sa kaliwang binti ni Althea. Ang lapit nila sa isa't isa ay hindi komportable. Naamoy niya ang banayad na amoy ng shampoo mula sa buhok nito. Naramdaman niya ang init ng balat nito na dumidikit sa kanya. Okay, ready set go. Nagsimula ang karera. Sa una, pareho silang alanganin. Kaliwa kanan sabay, utos ni Xavier, pilit na ginagawang propesyonal ang sitwasyon. Sorry po, sir, sabi ni Althea, na tila nahihiya. Just call me Xavi for today, sabi niya, hindi niya alam kung bakit. At huwag kang masyadong maging stiff. We need to work together to win this. Sumunod si Althea. Dahan-dahan, nakuha nila ang kanilang ritmo. Sabay ang kanilang mga hakbang. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw na tila iisa. Sa gitna ng tawanan at kantiyawan ng kanilang mga kasamahan, may kung anong nabago sa pagitan nilang dalawa. Ang tensyon ay napalitan ng isang kakaibang saya. Nang malapit na sila sa finish line, natapilok ang isa nilang kalaban, dahilan para matumba ito at tamaan sila. Nawala ng balanse si Althea. Sa isang iglap, ang tanging naisip ni Xavier ay saluhin ito. Napayakap siya dito, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakapulupot sa baywang nito para hindi sila parehong matumba. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang paghinga ni Althea ay tumatama sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. At sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay, tila silang dalawa lang ang nasa dalampasigan. Naramdaman ni Xavier ang isang pamilyar, ngunit matagal nang nawalang pakiramdam, isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang kilig na hindi niya inaasahan. Mabilis silang umayos ng tayo, parehong namumula. Hindi na nila napanalunan ang laro, ngunit parang hindi na iyon mahalaga. Matapos ang mga laro, nakahanap si Xavier ng pagkakataong makausap si Althea nang sila lang dalawa, malayo sa iba. Naglalakad sila sa tabi ng dagat habang papalubog ang araw. You did well earlier, basag ni Xavier sa katahimikan. Salamat po, Xavi, sagot ni Althea, nakayuko. Huminto si Xavier at hinarap ito. Althea. Yung tanong ko kagabi. Napaangat ng tingin si Althea, bumalik ang kaba sa kanyang mukha. Bakit mag-isa mong pinalalaki ang anak mo? Mahinahon niyang tanong. Hindi mo kailangang sagutin kung ayaw mo. I was just curious.
Tumingin si Althea sa malayo, sa papalubog na araw. Isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para magsalita. Ang ama niya, Di. Simula niya, nanginginig ang boses. Iniwan niya kami. Hindi niya alam na, Di. Hindi na natapos ni Althea ang kanyang sasabihin. Savi, darling, kanina pa kita hinahanap. Isang boses ang pumutol sa kanilang sandali. Si Katrina. Lumapit ito at agad na kumapit sa braso ni Xavier, na tila isang posesibong reyna na binabawi ang kanyang hari. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang tingin na ipinukol nito kay Althea ay puno ng babala at paghamak. Let's go, sabi ni Katrina kay Xavier. The bonfire is about to start. Let's leave the employees to their own fun. Walang nagawa si Xavier kundi ang magpatanggay. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya kay Althea. Nakita niya itong nakatayo pa rin doon, mag-isa, habang nilalamon ng dilim ng papalapit na gabi. Ang sagot sa kanyang tanong ay muling naiwan sa hangin. Ang Lunes ay dumating na may dalang kakaibang pag-asa para kay Althea. Ang alaala ng kanilang hindi inaasahang koneksyon ni Xavi sa dalampasigan, ang kanilang sabay na paghakbang, ang aksidenteng pagkayakap, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ay nag-iwan ng isang maliit, ngunit mainit na sinag sa kanyang dibdib. Baka nga nagkamali lang siya ng unang basa. Baka sa likod ng malamig na maskara ng sihi, may isang taong kayang umunawa. Pumasok siya sa opisina na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Habang papunta siya sa kanyang cubicle, natanaw niya si Xavi na naglalakad sa kabilang dulo ng hallway, kausap ang isang manager. Nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Althea ang kanyang kamay para sa isang maliit at alanganing pagbati, isang pagkilala sa pinagsamahan nila noong weekend. Ngunit si Xavi ay tila tumingin sa isang bagay sa likuran niya. Walang reaksyon. Walang ngiti. Walang kahit isang pagtango. Nagpatuloy ito sa paglakad na parang hindi siya nakita, na parang isa lamang siyang bahagi ng pader. Ang maliit na ngiti sa labi ni Althea ay unti-unting naglaho. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang pisngi. Baka hindi niya lang ako napansin, pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Busy lang siya. Umupo siya sa kanyang cubicle at sinubukang ipokus ang sarili sa trabaho. Ngunit ang malamig na pakikitungo ni Xavi ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Ang lahat ng pag-asang nabuo noong weekend ay dahan-dahang nagiging abo. Sa oras ng tanghalian, habang kumukuha siya ng tubig sa pantry, narinig niya ang mga bulungan mula sa isang grupo ng mga babae sa kabilang sulok. Hindi sila nakatingin sa kanya, ngunit malinaw niyang narinig ang kanyang pangalan. Si Althea daw, parang ahas na umaaligid kay Sir Xavi noong outing, sabi ng isa, ang boses ay puno ng panghusga. Nako, wag ka nang magtaka. Single mother yon, di ba? Siyempre, kailangan ng provider. At sino pa ba ang pinakamalaking isda dito kundi ang sagot naman ng isa pa. Kawawa naman si Maam Katrina. Halata namang sila ang bagay. Bawat salita ay tila isang sampal. Napahigpit ang hawak ni Althea sa kanyang baso, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ano ang kanyang sasabihin? Na hindi totoo. Na isa lang iyong laro. Sino ang maniniwala sa kanya? Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kanyang mesa, ang kanyang tanghalian ay nawalan na ng lasa. Ang mga tingin na dati normal lang ay tila mayroon ng kahulugan. Bawat ngiti ay tila isang pangungutya. Ang opisina na dati niyang kanlungan ay naging isang hawla na puno ng mapanghusgang mga mata. Hindi niya alam na ang mga tsismis na iyon ay hindi kusang lumabas. May isang taong maingat na nagtanim ng mga binhi ng intriga. Sa loob ng opisina ni Xavi, si Katrina ay nakaupo sa tapat niya, may hawak na isang brown envelope. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng malalim na pag-aalala, isang perpektong maskara para sa kanyang tunay na intensyon. Xavi, I hate to be the one to tell you this, malungkot niyang simula. But as your friend, and as the CEO of this company, I feel it's in my duty to protect you. Tumingin si Xavi mula sa mga papeles na kanyang binabasa. Protect me from what? Maingat na inilapag ni Katrina ang envelope sa mesa. Did a little background check. On Enves Reyes. Kumunot ang noo ni Xavi. Elvie, would you do that? Because I'm worried about you, jeet ni Katrina.
Nakita ko kung paano kanya tinitingnan noong outing. At narinig ko ang mga chismis. I just wanted to make sure na wala siyang masamang intensyon. Binuksan ni Xavi ang envelope. Sa loob, may mga kopya ng mga dokumento. Isang listahan ng mga utang sa credit card na may malalaking halaga. Isang promissory note mula sa isang lending company. Isang sulat ng eviction notice mula sa dati nitong inuupahang apartment. Ang lahat ay nagpinta ng isang larawan, isang babaeng desperada at baon sa utang. Ang mga dokumento ay peke, isang produkto ng koneksyon at pera ni Katrina. Ngunit hindi iyon alam ni Xavi. She's desperate, Xavi, bulong ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng awa na maihalong lason. May anak siyang binubuhay. At nakita niya sa iyo ang isang pagkakataon. Isang madaling paraan para makaahon sa hirap. Mag-ingat ka. You've been a victim of this before. Ayokong mangyari ulit yon sa iyo. Ang mga salitang "you've been a victim of this before" ay tumama kay Xavi na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang alaala ni Melissa, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang paggamit sa peking pagbubuntis lahat ay bumalik ng may panibagong lakas. Ang konting pagdududa na naramdaman niya para kay Althea ay naging isang naglalagablab na hinala. Kinagabihan, habang pauwi na si Althea, hinarang siya ni Xavi malapit sa elevator. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ang lahat ng bakas ng init at koneksyon mula sa Batangas ay tuluyan ng nawala. Edneth Reyes, simula niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Sir, kinakabahang sagot ni Althea. Ano ba talaga ang kailangan mo sa kumpanyang ito? Tanong ni Xavi, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. O sa akin? Natigilan si Althea. Hindi ko po maintindihan ang tanong ninyo, sir. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Xavi. Oh, I think you do ang pagpapapansin sa outing, ang pagiging friendly. Is that part of your strategy? Strategy? Wala po akong ginagawang masama. Lahat gagawin mo para sa pera, di ba? Putol niya, ang bawat salita ay tila isang patalim. Kahit ang gumamit ng anak. Sa huling pangungusap, naramdaman ni Althea na tila sinaksak siya sa puso. Ang kanyang anak. Ang kanyang si Liam. Ang tanging bagay na sagrado at malinis sa kanyang buhay ay binahira ng dumi ng isang malisyosong akusasyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang sakit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Xavi, ang mga matang minsan niyang inakalang may kakayahang umunawa, ngunit ngayon ay puno ng panghusga at pagkasuklam. Hindi siya nakasagot. Ang sakit ay masyadong malalim para magsalita. At para kay Xavi, ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin. Umalis si Xavier sa building na iyon na may nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Ang mga luha sa mata ni Althea, ang kanyang pananahimik, para sa kanya, ang lahat ng iyon ay isang malinaw na pag-amin sa sala. Kinumpirma nito ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng laso na ibinulong sa kanya ni Katrina. Lahat gagawin mo para sa pera, di ba? Kahit ang gumamit ng anak. Ang mga salitang binitiwan niya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang mapait na kasiyahan. Nasabi niya. Naipakita niya rito na hindi siya tanga. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na madaling mabulag. Nagmaneho siya palayo, ngunit habang nasa daan, isang hindi mapakaling damdamin ang nagsimulang kumain sa kanya. Isang kuryosidad na mas malakas pa sa kanyang galit. Gusto niyang makita. Gusto niyang masaksihan mismo ang buhay na pinoprotektahan nito. Gusto niyang patunayan sa sarili na tama siya sa kanyang paghusga. Sa isang biglaang desisyon, ibinabig niya ang manibela. Sa halip na umuwi sa kanyang tahimik na kondo sa Kisi, sinundan niya ang ruta ng bus na alam niyang sinasakyan ni Althea pauwi. Ang kanyang mamahaling European na kotse ay tila isang dayuhan sa magulong kalsada ng EDSA, bumubuntot sa isang pampublikong bus na puno ng mga ordinaryong manggagawa. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela, nanginginig sa pinaghalong galit at pananabik. Saan ka nakatira, Althea Reyes? Tanong niya sa sarili. Sa isang maliit na apartment na binabayaran ng sweldo mo? O sa isang bahay na mas maganda kaysa sa kaya mong bayaran, isang bahay na binayaran ng ibang lalaki? Bumaba si Althea sa Santa Mesa. Ipinark ni Xavier ang kanyang kotse sa isang madilim na eskinita at sinundan ito ng palihim,
naglalakad sa ilalim ng mga anino. Ang lugar ay maingay, magulo, at puno ng buhay, isang mundong napakalayo sa kanyang kinagisnan. Nakita niyang pumasok si Althea sa isang maliit, two-story na apartment building na medyo luma na ang pintura. Tamang-tama sa kanyang inaasahan. Isang patunay ng desperadong ibuhay nito. Nagtago siya sa kabilang kalsada, sa likod ng isang poste, at tiningnan ang bintana ng unit sa ikalawang palapag kung saan pumasok si Althea. Bukas ang ilaw. Nakita niya ang anino nito na gumagalaw. Naghihintay siya. Nagmamasid. Maya-maya, isang eksena ang nabuo sa bintana. Isang eksena na hindi niya inaasahan. Nakita niya si Althea na nakaupo sa sahig, hindi na ang empleyadong pagod o ang babaeng nasasaktan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Xavier sa kanya, purong pagmamahal. Nakikipaglaro ito sa isang batang lalaki. Naghahabulan sila ng mga laruan, at ang maliliit na halakhak ng bata ay tila tumatago sa salamin ng bintana at umaabot hanggang sa kanyang kinatatayuan. Ang eksena ay payapa. Masaya. Puno ng pagmamahal. Ito ay salungat sa lahat ng madilim na larawang ipininta ni Katrina sa kanyang isipan. Ang babaeng nasa bintana ay hindi isang tusong manggagamit. Isa siyang ina. Ipinilig ni Xavier ang kanyang ulo. Pagkukunwari lang yan. Isang palabas. Itinuon niya ang kanyang tingin sa bata. Isang masiglang 5 taong gulang na bata. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang paglalaro, tumakbo ang bata palapit sa bintana at tumingin sa labas, ang kanyang mukha ay buong-buong naliliwanagan ng ilaw mula sa loob. Huminto ang paghinga ni Xavier. Ang buong mundo ay tila natahimik. Ang buong mundo ay tila natahimik. Ang hugis ng ngiti ng bata habang tumatawa ito ang paraan ng pagkunot ng ilong nito ang itim at bahagyang alon-alon na buhok. Hindi maaari. Nagkakataon lang. Ngunit pagkatapos lumingon ang bata. Tumingin ito sa direksyon ni Althea, at sa isang sandali, ang mga mata nito ay direktang tumama sa liwanag na nagmumula sa bumbilya sa itaas nila. Isang kidlat ang tila tumama sa buong pagkatao ni Xavier. Ang mga matang iyon. Hindi niya iyon maaaring ipagkamali. Ang hugis. Ang kulay na madilim na tila kape. Ang kislap. Ang mga matang iyon ay ang parehong mga mata na tumitingin sa kanya, pabalik mula sa salamin tuwing umaga. Ang mga mata niya. Ang dugo ni Xavier ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang isang gabi sa isang bar 5 taon na ang nakalipas, isang gabi na pilit niyang kinalimutan, itinuring na isang pagkakamaling dulot ng alak at kalungkutan. Isang gabing wala siyang maalalang pangalan, isang gabing wala siyang maalalang mukha. Pero may anak si Althea. Isang 5 taong gulang na anak. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakasakit, napakabigat at napakalinaw. Ang kanyang pagiging mailap. Ang kanyang takot. Ang kanyang pananahimik kanina nang akusahan niya ito. Hindi iyon dahil sa pag-amin sa kasalanan. Iyon ay dahil sa pagtatago ng isang sikretong mas malaki pa sa pera. Ang lamig sa kanyang mga ugat ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na init. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya para kay Melissa. Isang galit na nagmula sa pakiramdam ng sukdulang pagkakanulo. Itinago niya. Itinago niya sa akin ang sarili kong anak. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nawala ang lahat ng lohika. Nawala ang lahat ng pag-iisip. Ang tanging naroon ay ang isang primal na pangangailangang malaman ang katotohanan. Mabilis niyang tinawid ang kalsada, hindi inalintana ang mga sasakyang bumubusina. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at mabilis habang paakyat siya sa hagdan ng apartment. Ang bawat baitang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng pinto. Puti. Simple. Ang pinto na nagtatago sa isang kasinungalingang bumago sa buong buhay niya. Hindi siya kumatok. Kinalampag niya ito. Malakas. Paulit-ulit. Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo, isang marahas na paggising sa payapang eksena na nasaksihan niya kanina lang. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang gulat at takot na mukha ni Althea. Ang kulay ay tila umalis sa kanyang mukha. Sir Xavier.
Anong ginagawa niyo rito? Hindi pinansin ni Xavier ang kanyang tanong. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanya,